magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang Palikerong Tapat, Berong Banal, Cristano Manyaki, sa hindi umiindot na walang pahintulot, ang pantas ng talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Magandang gabi po. Isang pagpalayang gabi sa inyong lahat. September 21. At ito ay sabi nila, supposedly daw, pinili daw nila to kasi para daw maalala yung pagdideklara ng martial law. Pero ang sabi ni Manolo Quezon, martial law daw was declared September 20. He lost power. Anyway, so may mga teorya na lumalabas sa social media. Didiretsuhin na kita unang teorya, yung mga nanggulo daw sa, alam naman nating Duterte, yung mga nanggulo daw sa Menjola, yung nanunog ng trailer and all of that, no? Yes. The theory was that they were all high on drugs and paid by the Dutertes. I wouldn't be surprised. Probably. Kasi masyadong agit. Oo, tsaka hindi takot. Mga bata to, ha? And these are 17 and... Okay. Nakita ko sa TV mga binatilyo, eh. Okay, ganito yan. Coming from yung generation and nung sa amin kasi, yung Follow unit. Pero itong mga to, came out of nowhere. So, alam mong, itong mga to, talagang, chemically induced. Tapos, halata. Buong araw ko pinagtatanong, kaninong grupo? Oo, kanino nga ba? Walang makapagsabi. Walang nag-claim. Okay, the thing about yung political ideology is, pagka gumawa ng gulo, okay, pansin mo yan, it's a terrorist action. Ibig sabihin, meron kang political aim na dinadramatize. Siyempre, supposedly, may pinaglalaban ka eh. You're making a point. Wala. There was no point. It's just plain violence. Walang nag-claim. See, ang habol talaga nito is, guluhin yung rally. See, sumama sila doon sa Luneta, tapos nag-breakaway sila doon sa papuntang EDSA, pinasok nila yung Menjola. Wala sa usapan yun. Tapos doon sila nag-stay, tinubukan nilang lusubin, pasukin yung loob ng Malacanang. Tapos, kiniskis talaga yung peace. Tapos, pati yung Sogo, sinunog yung mga motor. Oo. Bakit? Ano yun? What was the point in all of that? Hindi, kasi, chemically induced. In fact, maraming nadampot eh. Maraming nasa MPD eh. Okay. Ito namang isang party list representative. Lumusob doon dahil akala niya lehitimong mga kabataan nito lumusob sa MPD at sino yan? Sinong party list yan? Political pa. Sino to? Teka, ayun. San Fernando. Elijah San Fernando. Eli San Fernando, yung medyo hindi payat. Ano to? Kanino to? Kamang manggagawa. Teka muna, ano siya? Bakit kasama si Antibongbong? Ano to? Duterte to? Malamang. Hindi ko alam. Pero independent. Independent block. Ang lalaki pa ang mata niya eh. Nakatakot ang itsura eh. So, pumasok pa, it was a gut reaction dahil hindi pa niya naiintindihan yung sitwasyon. Pumusob sa MPD, tingnan kung ano nangyayari doon sa mga nadampot. Pero kanina ko pa so talagang chemically induced. Tapos, ano sila para manggulo talaga. So, bayad yan. Obvious ba? Ano pambayad? Shabu siguro. Marami nun si Pulong eh. Bato. Tsaka syempre, may pera din. Oo. Pamasahe, tapos pabili ng lighter. Again, at yung mga ganyan, dapat yan babayaran. Siguro, sasabihin nila,
Sino bang unang makarating sa Ayala Bridge? May libre 1 kilo. Takbuhan. Papagamitin mo, tapos bigyan mo na. Oo. Mukhang ganun eh. Mukhang ganun eh. Para adject na adject, tapos bigyan mo 5. High na high. They needed to destroy something. Sinunog. Talagang alam mo talagang hindi. Yung iba, yung mga nahuli, talagang siguro sa gigil ng pulis. Hindi napigilan ng pulis na hindi sapakin eh. Nakita ko yung live kaninang 4:00. Hindi, ganun talaga yung upakan mo yun. Part ng protocol yun. Pagka nanghuli ka, may truncheon ka, may shield ka eh. Nanlalaban eh. So you have to neutralize the threat. So, hatawid. Either talagang napunit ang kamiseta ng isa sa kakahataw sa kanya. Oo. Nahubaran siya eh. Kasi ayaw tumigil. Ayaw nga tumigil. Adik. Oo. Pero putang ina sakit ng truncheon. Oo, laki nung kahoy. Buspordus yun eh. Oo, putang ina bubulagta ka nun 1, 2 palo. At tagal, ilang palo yun. Putang ina nakakatakbo pa. Ibig sabihin, taas ng adrenaline mo. Diba? High talaga. High na high. May yan. Yan ang maraming droga ang mga Duterte. Diba? Sila yung ginawa na sindikato yung Meron kang post, natatanda ako, natatawa ako sa post mo eh. Si Kusi. Nagrarally laban sa sarili nila. Isa pa yan, yung sila Kusi, nasa Aguinaldo. Nasa Aguinaldo. Nagrarally laban sa korupsyon. Puking ina niya, may kaso nga sa puking ang ina niya, may kaso sa ombudsman. Binenta yung Malampaya. Binenta yung Malampaya. Walang congressional approval. Nagbenta ka ng national patrimony. Puking ang ina mo, how corrupt can you fucking get? Tapos putang ina mo, magrarally ka ng anti-corruption. Puking ang ina mo, sino niraralihan mo? Laban sa sarili mo, gago. Alam mo, hindi ko maintindihan si Chavit. Bakit siya biglang pro-China out of the blue? Ano nangyayari? Ano nakain nun? Mga papel. Galit lang kay galit kay BBM. Galit lang kay BBM, yun lang yun. Kung ano yung kontra kay BBM, dun siya. Tangina, kung di ba naman gago, tangina, sumama dun sa anti-corruption rally. Tangina mo, itatago bang corrupt ka? Di puta, binubusa ng tao. Pangalan niya corrupt eh. His name is associated with corruption. Ayan, buti nga sa kanya. Tangina, mga Duterte, pukina, nagpunta sa EDSA, di binuburi. Oo. Nagtatry sila maglagay ng mga resign BBM. Nakita agad ng mga tao. Hoy! They were called out. And tinanggal nila yung streamer nila. Napaalis sila doon. I think malino na sa mga tao kung sino ang kakapit, sino ang kaaway. Well, that's the thing. Yung mga nagra-rally, hindi sila makapag-rallying BBM resign. O anti-BBM. Hindi. Pag nag-resign si BBM, hindi si Sara papalit. Ganun lang kasimple yun eh. Precisely. Yun ang for me, all this shit. Lahat ng problema natin sa mundo, babalik tayo, kasalanan ni Toby Chanko. Ito na naman tayo kay Toby Chanko. Hindi, look at it this way, di ba? Saan ba nagsimula? Because kung hindi niya sinabutahe ang senatorial election, hindi ganyan mangyayari ang Senate. Kung hindi ganyan ang numero ng Senate, hindi na archive ang impeachment. Question, ito bang flood control project scam na to, ito ba ginawa para matanggal ang atensyon ng tao sa impeachment? Hindi. Ako. Nagbabawas ng numero sa Senate. Sino? Nagbabawas ng numero sa Senate. Okay. Nag-inarte na naman sila, Chief. Yeah, as always. Nag-text sila ng muscle, di ba? That's the whole thing about the impeachment. Nag-text sila ng muscle. Nagdeklara silang pro-Sara. Yes. Ba? What they forgot
is under the Philippine presidential system, the president is dictator. True. And you never go against him. Oo. Siyempre. Diba? Kinontra nila, okay, umaksyon sila ng laban sa interest ng presidente. Eh, ba yung presidente mabayad, puta, pinababayaan na lang eh. If they let the process run its course, after ng lahat ng mga iskandalong inabot na ayaw mag-explain siya, tapos, inupakan pa nila yung Congress, pinalalabas lang, may kasalanan po. May kasalanan, Congress, Congress. At feeling nila, Joel, sinta mo, sino ang target? Si Jesus Escudero, saka si Joel Villanueva. O, yung dalawa na yan. The two people that spearheaded the RHIP. Yeah, they did. Yeah. O ngayon. Actually, they wanted it dismissed. Ang nag-suggest lang nun si Ping. Sabi niya, i-archive na lang para pwede pang Ping ba o si Tito Soto? Basta, parang ganun. O ngayon, sino ba inuupakan? Anong ebidensya? I mean, lahat katulad yung flood control scam. Sa buong Pilipinas nangyari yan. Oo. Bakit ang unang-unang expose lahat ng Bulacan? Joel Villanueva. It's more. Bakit ang banat nila is puro unprogrammed funds saka insertions? Doon nila kinuha eh. Dahil kay Cheese. Dahil si Cheese ang naglagay. Si Cheese personal ang nag-insertion. Diba, lumusog pa yan sa office ni Saldico. Sa nagmamando ron, lumabas yung video na siya yung nag-uutos sa mga staff ni Saldico sa Congress regarding sa insertions. Diba? Tamo, lahat na lumalabas sa video. Lahat patungkol kay Joel Villanueva at kay Jesus Escudero. Yeah. Kasi everybody else meron na. Meron ng may target na sa likod. Lahat yan manlalamig oras na puta na kinil mo yung dalawa. Ang manginginig dyan si Bongo. Sabi ni Bongo kay Soto, sana sinabihan mo ako, pipirma naman ako eh. Tawa ako doon eh. Si Bongo at saka si Bato, ano na yan, tapos na yan, ICC na yan. ICC na yan. Tagal, pero sige. Pero, ito, katulad to, kasi supposedly si Cheese kakampi. Supposedly? Tataka ko ba't ganun? Ba't hindi siya kakampi? Malaking pagtatraitor ang ginawa. Oo. Ako ang tingin ko, si Toby Chanko, ang sumagip lang sa kanya talaga. Okay. Ang sumasagip lang supposedly kay Toby Chanko is pinsan ng asawa. Oo. Kung ever, ayaw tumigil ng bunganga. Gawa siya ng gawa. Oo. Kaya inupakan na rin. Kaya lumabas na rin. Turns out, tanginan, laki rin pala ng insertions niya sa Nabotas. Ang dami rin pala niya flood control projects sa Nabotas. Pareho lang pala sila. Okay, inupakan na rin ito ngayon. Diba? O sige, fine. Tanginan mo ka, nanggulo ka. Natanggal mo yung speaker dahil sa'yo. Oo. Tanggal si diba? Natanggal si Saldico. Oo. Pinapauwi na. Oo. Ayaw umuwi. Tangina, nagsakripisyo ang presidente, sinakripisyo niya. Ang pinsan niya dahil kayo. Ha? Tangina mo, lahat may kabay. Antay ka kayo. Mabilis ang kabay, mabilis maningil. Siningil na si Chief, saka si Joel. Maniningil pa si Senado. Tangina mo ngayon. Ikaw nakasunod pa siya. What yun ang nakikita ko. What happens to Martin? Martin, wala na sa pwesto si Martin. No. Walang paper trail ba that leads back to him? Wala eh. Kasi linis pagtrabaho. Si Martin tsaka si Grace po hindi umattend ng small committee. Yung small committee,
talagang one-on-one si Saldi at si Chief. Silang dalawa lang. Oo. Supposedly, 4 sila. Hindi umattend si Grace po kasi feeling ni Grace, bahala kayo sa buhay nyo, ayoko madamay dyan. Si Martin, pinabayaan si Saldi ko because trusted niya. Di ba? So po, at least, yun ang kwento. So, at the end of the day, it's Saldi and Chief. And Saldi's naglabas, I'm not sure kung siya talaga yun, pero naglabas siya sa Facebook, hindi siya uuwi. Magre-resign na lang siya as Congress. Oo, tiro siya uuwi. Diba? I heard he has considerable properties naman na in the US. Ewan ko na, kasama mo siya sa na-freeze ang assets, baka may na-freeze siguro, baka konti lang, negligible as far as he's concerned. Sa dami ng pera niya. So, she is now left holding, diba? Yes. He's the only one here and his wife cannot help him. Walang matutulong si Hart. Sabi nila, Cheese, you have no heart. Yun ang mabigat to, Cheese. Diba? Alam, what's the worst case scenario for Cheese? Goodbye na kayo. Makukulong na. Sa bagay, nakulong si Sexy tsaka si Pogi. Because you know why? I don't think it's BPM who's manipulating. Who's coordinating. Who? Ayun na naman. Ano yan? Hindi, ako Teorya. Sige, we'd like to hear. Proxy war kasi yan. As everything else, yes. That's what? Proxy war ni Duterte and Bongbong or? No. US style. Ang posibleng hindi naiintindihan ni Chief, yung pag-archive nila ng impeachment ni Sara. Nagdeklara siyang pro-China. Oo. Nagdeklara naman talaga. Well, his actions Sino kalaban mo pag pro-China? The US. Ibig sabihin, hindi siya pakakawan. Hindi siya palulusutin. Oy, ambo yung presidente natin So, sorry na lang. Diba? So, also, if you look at yung uubusin natin, habang si BBM ang presidente, may pagkakataon sila ubusin ng pro-China para hindi maging pro-China ang susunod na administrasyon. Kaya ako ang tingin ko ako, malalim din maglaro ang China. Tanggap na nila na hindi na makakatakbo si Sara at si Bong. Oo. Matagalan nila pinatayan ng gripo yan Matagalan sila na wala ng kumpiyansa sa kanila Kaya si Benji Magalong ang matatakbo. Bakit nila si Marcoleta yan? Ito. Ano yan? Fanboy nila yan. Halata. Ako ito, maraming ayaw maniwala sa. Meron sila Manchurian candidate. Sino? Bata. Ako feeling ko Si Legarda? Yung congressman? Mayor. Biko? Feeling ko. Hindi ko nakita ang relationship niya with China. The US loves him. And remember, pinimbita yan ng US government to speak in a forum in the US para magsalita, and they say we are going to I heard from a very reliable source na ang sabi daw ni Mary Kay on one occasion, the United States government is watching his career closely. Kasi the thing about Vico is he is such a genuinely honest politician. I agree. Yeah, malinis ang dyan There is such a thing. Pero kasi wala akong tiwala din sa mayors for good governance. Magalong yan So alam nating pro yan.
Hindi yan China Tsaka yan. doon sa Action Democratic. Baka tumakbo senador. Alam mo, Well, 40 naman is the he's threshold. qualified to run for Senate. Oh, kasi 40 ang minimum ng senador eh. By the time he's 40, can run. 35. Okay. 3 years. Presidente ang 40. Kaya hindi siya qualified mag-presidente. Pwede It's siya. too young. Even if he's 40, it's too young. Well, oh yeah. Kasi the thing there is, ako for me, at his age, he may be honest. He may have his heart in the right place. Pero he lacks experience to be a president. Ang mahirap ang presidente. It takes more than being an administrator or a manager to be president. Iba yan eh, multifaceted na trabaho yan eh. More than that, yan ang mga final yung turnover na pinapaalala mo sa papalit sa presidente, Brad. Hindi simpleng mag-order ng bakit? Kasi posibleng yung blood natin. Mabuti pang magbayad ka na lang, papatay kaysa baka manlaban yung upakan ng blood mo. Oo. So, yung mga ganung bagay, that's something na hindi naiintindihan ng bata. Yung katulad ng order na pasukin yung KOJC sa Davao, yun lang, damputin mo si Duterte, abangan mo sa airport. Oo. Tangina ko simple may manggulo yun. Pag kami ng gulo nung dinampot at nanlaban sa pulis, puta, mapapatay ng pulis yun. Gulo yun, mas malaking gulo yun. Kahit na sabihin mong, tayo nakikita lang natin sa Diageo na gulo yun. Pero doon sa nag-utos na hulihin niya, nasa bit-biting sa konsyensya niya. Totoo yan. At yun ang wala sa bata. So that's why ako, ang tingin ko is, Hindi pa hinog. Wala pa siyang masakit na karanasan. Pero kasi alam mo, ang Pilipino kasi sabik sa leader na matatag at may pagmamahal sa taong bayan. Sabik tayo sa ganon. Meron tayong leader na matatag pero wala pagmamahal sa bayan. Hindi, kasi, okay, may naging may magandang teorya dyan. Kasi, ang talagang national leaders, generational. Totoo rin yan. Okay. Totoo yan. Nanganganak yan, generation of nationalist leaders na merong values na supposedly titingalain natin. Ang natira, yung mga katulad nila Ernesto Maceda. Yung mga nababayaran. Nila ambisyoso. Cayetano. Okay, hindi siya pero ang politika nila transactional. It was a politics of compromise and survival. Di ba? Tawag ng kaibigan ko doon mga malleable na tao. Oo. Di ba? Katulad doon, ang tigasin yung kapatid ni Helson, si Marsman. Nasa na ba yun ngayon? Pinatay ng Marshalo. Kaya sumikat si Helson kasi si Helson yung pinatakas. Nakapunta sa States. Sila na si Sil. Yung kapatid niya, yun ang talagang UG. Pinatay. Diba? So, ang natira, yung mga katulad nila Helson, yung mababait, or yung mga katulad nila... Sorry, but I remember Gerson Alvarez to have his own bagop skeletons Meron ding skeleton si closet yan. Marami din kalokohan niya nun eh. Yeah, pero kumbaga yung mga natira, yung mga transactional. Diba? So, ang umusbong, ilan na nga ang mga natira? Katulad nila Renato Cayetano. Rene Sagisag. Ilan na lang yan sila. Diba? Tsaka Joker Arroyo. Puta, puro local politics sila, puro Makati lang. Puro Makati. Oo. Diba? Yung mga nag-national,
Yan yung pumasok sila Cayetano. Mm-mm. Transactional sila Masqueda. So, Malleable. ang nakita ng next generation na ang tamang politika transactional, nagpasa-pasan. Oo. Yun na nakalaking That is ehemplo. why, oo. Kaya that's one theory na nawala yung matitigas nating national leaders. Yung those who do not allow compromise. Well, to be to cap off our discussion. Teka muna. So after today, ano aasahan ng tao? May makukulong ba? O depende pa sa ICI kung anong lalabas. Pero sa tingin mo, galit na tao, takot na ba sila na may ikukulong sila? Hindi pwedeng wala. Meron. Kasi, okay. Two things. Galit ang tao. Oo. So dapat Sigurado yan. Dapat may makulong. Kailangan may managot. They made their bed. Ha? One, they made their bed. Oo. One, Totoo yan. nagnakaw sila. Pangalawa, nandun na sila sa hotel, pinili pa rin na today. Sa tingin mo, may senador na makukulong? O congressman na makukulong? Joel Villanueva, stapul yan. Stapul yan. Maniwala ka. Lahat nagsisentro sa kanya. Sa kanya putang ina talagang itinuturo siya nung mga bata. Oo. Kahit si Bryce Hernandez tinuturo. Tsaka si Alcantara tinuturo siya eh. Oo. Stapul yan. Remember, binuhay uli yung kaso sa ombudsman. Sila dalawa ni Jinggoy, binuhay. Ang kaso Lestandigan. Pero si Jinggoy kasi di ba malapit yan kay Madam? Malas pa kung ano na lang yan, sa tingin mo, ginagawa nila yan para umanib na lang sa administrasyon para mabawasan ng numbers ng Duterte, black? Hindi na ba, too late na ba para sa kanya? Well, eventually, kaya pa naman. Pero I think, kasi, okay, nagpahuli siya sa Bulacan. Kung hindi sa Bulacan nangyari, pwede na ito. Oo, pwede nakalimutan. Ikaso, puta, Bulacan, puta, damay siya. Hindi po pwedeng siya. 355 million, sumabit siya dun eh. Diba? Hindi po pwedeng siya ligtas tapos si Joel Villanueva. Hindi, oo. Diba? So, dapat damay-damay. Pwede naman siyang pakawalan later on. Besides, sanay naman siya nakakulong. Nakulong na siya dati. Na-hospital pa nga siya habang nakakulong. Diba? Puta, yun pala yung kwento, nagdudugo yung kwento na nakakulong. Totoo ba yun? Bading? Yung kapatid, Bading, alam natin yon, yung si Jude Estrada. Bading yun, boy. Hindi, chismis lang din. Ako, feeling ko ba, baka paninira, ganon. May chismis ako nahagap. Diba, lumalabas ngayon yung paminsan-minsan sumisingit sa social media na si Gibu daw, Malta, may Malta passport, he's European, he's not Filipino, blah 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 blah. Sabi ng chismis ko, sabi nyo ng chismis sa akin, binabayaran doon ni Martin Romualdez para sirain si Gibo in preparation do for 2020 at baka daw tumakbo. Well, kasi si Gibo ang mabango. Ang tingin lang mabango, then si Gibo posibleng tumakbo ng presidente. Ako kasi nakatakbo na siyang presidente. Natalo. I doubt kung ang pagtakbo sa presidente para sa akin, it's a once in a lifetime chance. Hindi ka na makakaulit. For one kasi, yung mga mananaya, hindi natataya sa'yo ulit. Oo, syempre. Talo ka na minsan eh. Tsaka, kaya ka natalo, kasi may masamang experience. So, I doubt kung tataya ulit sila kasi may nakita silang masama. Lalo na yung paano natalo si Tito. Oo. Ang dami doon sa mananaya, lost confidence. I voted for him in 2016, natalo eh. Kasi tumaya sila dahil sabi ni GMA, tapos putan binenta yung lahat. And yun ang pinakamalaking factor. So I don't think, mahihirapan yan Mahirap pero ibenta. hindi,
yung passport niya sa Malta. Binibili. For sale naman ang passport Oo, talaga. binibili lang ang passport doon eh. Pera-pera lang yun eh. Parang St. Kitts. Ano bang bansa yung St. Kitts? Saan yun? Sa ano? Caribbean. Caribbean. Binibenta lang din ang passport. Doon na lang sana bumili mga inchik. Huwag na dito. Okay, sa atin, kasi yung pagbili ng passport, bumibili kang bagong identity eh. Yun, legal. Na talagang bibili ka sa gobyerno na ang kapalit nun, Citizenship. parang investment. Hindi citizenship. Nag-i-invest ka sa kanila, so they'll issue you a passport. Parang golden investment yun. Hindi ka nila ginagawang citizen, ini-issue ka lang. Passport. Anyway, teka muna, medyo lagpas na tayo sa ating 30 minutes. Abangan natin bukas kung ano mangyayari. Tingnan natin kung ano. Kasi ako, inaasahan ko yung sinasabi. Sana nga may makulong, sana may managot. Naasahan ko yun. Ako, at tingin ko, yan, si Joel. Imas na ng resa. Practice na siya. Hindi siya kayang sagutin ng Judas Iscariot. Kasi Nino? lahat ng Judas Iscariot. Wala. Judas Iscariot. Kasi lahat sila magkakapatid, tina-target niya. Hindi na lang siya eh. Pati yung mga kapatid niyang mayor, tina-target. Meron isang ospital sa Bukawi, Johnny Villanueva. Mag-anak niya ba yun? Oo, kapatid Johnny Villanueva Memorial eh. Bakit? I mean, hindi naman siya national hero. Inuupakan na rin lahat ka. Kahit si Brother Eddie, inuupakan na rin. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano ba siya? Sagip? Sagip ba yun? Si Bak. Tatamaan sila lahat. Kurap eh. Ginagamit pa pangalan ng Diyos. Wala sila na iba kay Kibuloy. Yun eh. Diba? Ang hirap nito ngayon is ginagalit ang tao sa mga sa alternative religion, sa protestant. Tamo, pansinin mo, ang daming galit sa JIL, maraming galit sa iglesia. Yung mga non-Catholic religions. Iniisa-isa na. All the goodwill that FDR planted, nawawala. Because it was FDR who planted the goodwill between Protestants and Catholics. Kasi protestante nga din pala si FDR. I forgot about that. So si FDR talagang pinaghirapan niya na. Kaya nung panahon ni FDR nawala ang xenophobia ng Pinoy. Oo. Diba? Sa religion. Kasi before FDR, hindi ka pwede maglaro yung makikipaglaro ka sa mga Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Protestante, pero alam mo naman, pagalitan ka. This is what happens when you give, this is what happens when you give them all the leeway. See what happens? They will bite back. Ganun talaga yun. Hindi, it's not about the religion eh. May mga abusado lang talagang tao. Marami na naman abusadong Katoliko. No, marami abusadong Katoliko. May mga paring rapist. Hindi naman nawawala yun. Diba? Kaso, nahahaluan na ng politika. Pag nahaluan ng politika, magulo na usapan. Sige. Okay. Naku, medyo na-extend tayo. Pero salamat ho ng marami sa panonood at may salamat din sa mga sa mga nagla-like tsaka subscribe. Sana po dumami kayo. Like and subscribe po para sa susunod naming mga episode para updated kayo sa mga dumadating. Ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat. Ito na naman ang Pantas na Talipandas, nagpapaalam. Maraming salamat. Bye.